Habang si Palm ay nakikipagtunggali pa sa isang mabigat na kalaban, sina Kiri at Debo naman ay humaharap din sa mga nilalang na kasing bagsik, mga hobgoblin na gumagala sa kagubatan, naghahanap sa mga nagtakbuhan mula sa labanan. Nililipat nila ang mga dahon ng palumpong, sumisilip sa likod ng mga puno, at sinusuyod ang paligid. Noon, nakasilong sina Kiri at Debo sa likod ng isa sa mga punong iyon, nakapatong ang kamay ni Debo sa balikat ni Kiri, at siya na may umaalalay upang hindi ito matamba. Mahigpit ang titig ni Kiri sa paligid, pinakikiramdaman ang bawat ingay at lihim na sumisilip mula sa kanilang pinagtataguan, same time na nagdarasal na huwag silang mapansin. Sa kanyang isip ay napamura si Kiri, naalala ang ilang minuto pa lamang ang nakalipas, isang marahas na sagupaan ang sumiklab sa pagitan nila at ng mga hobgoblin. Si Debo, galit na galit at walang patumangga, ay kumikilos na tila unos, humahampas sa kaliwat kanan gamit ang kanyang halberd. Muli niyang iniangat ang sandata, sabay malalakas na sigaw, binibilang ang mga kalabang na hugot na ang hininga at naputol na ang mga ulo, bakas ang aliw sa kanyang mukha. Mabilis at tiyak ang bawat galaw, tila sayaw ng kamatayan. Sanay na si Debo sa bigat at balanse ng sandata kaya lalo pang bumilis ang kanyang kilos, hanggang sa umabot sa 17 ang kanyang nolipol. Napalingon si Kiri sa gitna ng sariling pakikipaglaban sa isa pang halimaw, litong-lito kung bakit tila napakadali para kay Debo ang wakasan ang kanilang mga kalaban. Napangisi si Debo, sumigaw na madali lang iyon, sabay kunot noo at malakas na pagmumura, ipinagyayabang na nahuhulaan niya ang bawat galaw ng kaaway. Umatungal ang hobgoblin, inundayan siya ng dambuhalang kamao, ngunit bago pa man tumama ay nauna ng kumilos si Debo. Sa ilang kisap mata, narating niya ang nais na pwesto, sumibad mula sa puno, at muling sumalakay ng may galit sa mukha, tinatakan ang bilang na 18 sa mga nolipol niyang kaaway. Nabigla ang hobgoblin at napasigaw, ngunit sa pagkakataong ito ay sinuwerte ang halimaw, sapagkat naitaboy si Debo ng matalim na hampas mula sa kalaban, isang dambuhalang bowl ang apoy na, sa pagsabog nito, ay nagpilit sa mga hobgoblin sa paligid na magkubli upang hindi madamay. Iyon pala ang pinuno ng lupa sa kanilang hanay, ang pangunahing hobgoblin, na may bahagyang ngiting bakas sa labi habang minamasdan ang sariling ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Kiri sa sindek at napasigaw, hindi ba't iyon ay orbital flame? Patuloy na nakaupo sa kanyang trono ang pinunong hobgoblin, mahigpit na hawak ang mahiwagang baston na siyang ginamit upang makalikha ng isang dambuhalang mahiwagang bilog, mula rito'y sumambulat ang matitinding agos ng apoy. Hindi makapaniwala si Kiri, paanong isang halimaw ay nakakagamit ng mahika. Gayunman, nakatakas pa rin sila, at ngayoy kapwa nagtatago upang hindi na muling mahalata. Hindi maisip ni Kiri na posible ang ganitong bagay, maingat niyang sinuri ang paligid habang patuloy na inaakay si Debo. Sa isip niya'y nanlalamig ang kanyang galit, napakasama ng sitwasyong ito. Alam niyang tanging ang tahimik na paghihintay sa pagbabalik ni Palm ang magbibigay sa kanila ng tsansang sabay na sugurin ang mga halimaw. Naisip niyang maaari pa silang mabuhay, subalit bago matapos ang kanyang pag-iisip, biglang may sumulpat na isa sa mga hobgoblin sa kabilang panig ng punong kanilang pinagtataguan. Salamat sa kanyang matalas na paningin sa dilim, agad na nakagalaw si Kiri. Hinayla si Debo palayo bago pa man tumama ang mabigat na hampas ng halimaw sa lupaing kanilang inuupuan. Nang mahalata silang buhay, mabilis silang tinugis ng mga kaaway. Halos hingal na hingal, tumakbo si Debo pasulong, umiiwas sa mga pag-atake ng paparating na hukbo, ngunit biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isa.
Pang-hobgoblin, dahilan upang siya'y mabigla at matigilan. Mariing napadiin ng dila si Kiri, ngunit hindi siya susuko. Mahigpit niyang hinawakan si Dibo at, sa isang mabilis na galaw, inihagis ito paitaas, lampas sa kanyang ulo. Lumipad si Dibo sa ibabaw ng larangan ng labanan habang si Kiri na may hinarap at nilupig ang hamarang na halimaw. Pagkatapos nito'y nasalo niya ang bumabagsak na si Dibo, sabay pasigaw ng pagkainis na ang mga kaaway ay sumusulpot mula sa lahat ng panig. Iniisip pa niya na maaari sanang malipol ang mga ito ng paisa-isa, ngunit ang kasalukuyang kalagayan ay tunay na mapanganib. Biglang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. May kakaibang bagay siyang nasal ayan sa unahan. Huminto siya sa pagtakbo, at sa harap niya'y sumugod ang isang agos ng apoy na halos tumama sa kanya at kay Dibo na karga-karga niya na parang prinsesa. Iyon ang parehong pinunong gumagamit ng mahika, malakas na tumatawa habang itinututok ang baston at inilalabas ang buong lakas nito. Nananlata sa takot, ayaw ni Kiri na humarap ngayon sa nilalang na iyon. Kaya't agad siyang tumakbo sa kabaligtarang direksyon, ngunit isa sa mga bowl ang apoy na likha ng pinuno ng dungeon ay humabol sa kanila. Ang bilis nito ay higit pa sa pagtakbo ng isang pagod na mandirigma, at dahil karga pa ni Kiri ang kasama, madaling naabutan ang mga ito. Mabilis itong sumabog sa lupa, pinangingilabot ang paligid. Muling umalangaw-ngaw ang mabangis na halakhak ng hobgoblin, habang itinataboy ng kanyang mga matang puno ng yabang ang alon ng usok sa lugar na tinamaan ng kanyang bowl ang apoy. Ngunit natigilan siya, napasinghap na parang nilamag ang kanyang dugo, nang sa naglilihim na lelayan ng usok ay unti-unting samilang ang dalawang anino. Habang hinahaplos ng hangin ang natitirang usok, tumambad si Dibo. Matatag na nakatindig, nakabaon sa lupa ang dalawang paa, mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang halberd. Nasa harapan niya si Kiri, napasubsob sa lupa, tila pinuprotektahan ng matibay na halijing iyon laban sa anumang panganib. Namangha si Kiri, ang mga matay nanlaki at sumisid sa malalim na pagtataka. Mabilis siyang nagtanong kung saan ito patutungo. Subalit hindi siya binigyan ng kahit isang salita. Tanging ang malamig, tila bangin na titig ni Dibo ang tumugon, titig na walang bahid ng pangamba, nakatuon lamang sa anino ng kanilang mga kaaway. At sa isang kisap mata, sumiklab ang alab sa kanyang katawan, dumulas ang kanyang mga paa mula sa lupa na parang kidlat na pamunit sa hangin, mabilis na umusad patungo sa mga kalaban. Inangat niya ang kanyang halberd sa likuran, worry bit-bit ang puwersa ng unos. Nabulabog ang pinunong hobgoblin, agad itinuro si Dibo gamit ang kanyang daliri, at walang pag-aatubiling sumunod ang kanyang mga tauhan, sumalakay ang buong hukbo, umaatungal, upang salubungin ang nagbabantang kamatayan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, at gaya ng umaalulong na bagyong dumadagandong sa dagat, si Dibo'y naging higit pang mabangis kaysa sa naunang labanan. Worry kasayaw niya ang kamatayan habang walang hirap na pinuputol ang laman at buto ng mga halimaw sa isang hampas. Nang sumalakay mula sa likod ang isa, yumuko siya ng mabilis at saka sinibak ang katawan nito sa isang iglap. Namutla ang dungeon boss sa kanyang trono. Ang dating tiwala ay napalitan ng panlalamig at paninigas ng panga. Naaalala pa niya ang una nitong pagbagsak sa ilalim ng apoy, at akala niya iyon na ang wakas. Subalit muling sumiklab si Dibo, kaya't sa galit at pangamba, muling itinutok ng pinuno ang kanyang mahiwagang baston, nilikha ang isa pang dambuhalang bowl ang apoy, at buong lakas na isinugod kay Dibo. Ngunit lahat ng iyon ay nauwi sa kawalan. Mula sa gilid, napapaniwala ang bulong ni Kiri na hindi niya lubos maisip ang nasasaksihan, totoo bang may iisang bilog si Dibo?
At sa sumunod na tibok ng oras, naiwasan ni Dibo ang apoy, at nang muling lumitaw, naroon na siya sa itaas mismo ng pinunong halimaw. Itinaas niya ang halberd upang ibigay ang huling hagupit, subalit bago tumama sa mukha ng halimaw ang talam, nakapagbitaw ito ng mahiwagang galaw at itinapon si Dibo palayo. Lumipad si Dibo, ngunit sa gitna ng ere sinalo siya ni Kiri. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang sugatan ang pinuno, ngayoy bumubukal ang galit nito, nakalaylay ang panga, at ang isang matay halos mabulag. Ang buong katawan nito'y nanginginig sa hapdi, at namutok ang mga ugat sa mukha bago sumigaw, nililika ang isa pang mapanirang bowl ang apoy sa ibabaw ng kanyang ulo. Si Dibo, bagaman halos di na makatayo, ay nakahawak pa rin sa kanyang sandata. Si Kiri namay pumasok sa panlaban, mahigpit na hawak ang kanyang espada, at iniutos sa kanya na magpahinga, siya na ang bahala. Muli umatungal ang pinuno at pinakawalan ang apoy patungo sa kanila, subalit bago pa ito tuluyang lumapit, isang mas makapangyarihang enerhiya ang dumaan, pinunit ang mismong puso ng nag-aalimpuyong bola. Laking gulat ng lahat, lalo na ng halimaw, nang sa kanyang mga matay mas alamin ang dambuhalang puwersang paparating. Sa isang kisap mata, tinuhag nito ang katawan ng pinuno, pinawi ang kanyang laman sa loob lamang ng ilang segundo. Ang dating imposibleng talunin na kaaway ay namatay sa pinakaabat na kahihiyang paraan. Napahawak sa labi si Kiri, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Mula sa gilid, lumitaw ang kanilang tagapagligtas, ang pangunahing mandirigma, nakagagaling lamang sa pagtapos kay William. Ang sugatang kamay nito'y nakaunat, gamit ang singsing ng telekinesis upang muling paikutan ang kanyang nakamamatay na atake. Ngumiti ito at nagsabi na tila nakarating siya sa tamang oras, sugatan man ang kanyang katawan, ang kanyang diway nananatiling handang makipaglaban.